Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 13, 2024. Ngayon is ipagkapatuloy lang natin yung ating nasimula ng series ng ating devotion. Pero bago natin simulan yung series ng ating devotion is muli muna nating papyawan yung naging series natin last time para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung series na tinalakay natin last time is Anatomy of Sins and Temptation. So, anatomy, ito yung kumbaga yung hinihimay. For example na lang natin is isang isda. Sa anong isda? Bangus. Diba? Ang bangus is napakatinik niya. Pero, hihimay-himay natin to para matanggal yung mga tinik niya at hindi tayo mapahamak. So, ayun po yung anatomy, yung paghimay-himay natin yung sin and yung temptation para mas maunawaan natin yung naging kasalanan and yung naging, ano nga ba yung mangyayari kapag ginawa natin yung kasalanan na yun. So, yung series na lakay natin yung araw is Full Armor of God. So nga diba sabi nga sa Bible verse na Proverbs chapter 30 verse 5 is, every word of God is pure. He is the shield to those who put trust in Him. So, ayun, yung full armor of God is kailangan is nandun tayo sa salita ng Diyos. Nandun tayo sa feeling niya. Kumbaga, kasi pag nandun tayo na pinaniniwala natin ng Diyos and naniniwala tayo sa salita niya, inaaral natin sa buhay natin, is meron tayong full armor of God. Nandun tayo sa protection ng Panginoon sa lahat ng mga bagay. Sa mundong ito, madaming mga kasalanan, madaming mga devil, pero pag meron tayong salita ng Diyos sa buhay natin is mapoprotektahan tayo nito sa lahat. So, yung ating Bible verse talakayan ngayong araw is Ephesians chapter 6 verse 14b. So, ang sabi dito, stand firm, then the belt of truth buckled around your waist with the breastplate of righteousness in place. So sa Tagalog, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. So ayun, yung parang sinasabi lang dito is yung word of God is talagang ibigkis natin ito sa ating sarili. Kailangan pamuhayin natin ito sa ating sarili para tayo ay protection. Kumbaga ito yung naging armor natin. Kailangan baon-baon natin to sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng oras o sa lahat ng pagkakataon. So, yung para lumako yung talakayan, tayo dumako sa una nating katuruan. Una nating katuruan, the spiritual forces of evil will not give up without a fight. So, yung may nakaugnay ito ng mga Bible verse na tayo at babasahin natin ito, i-search natin ito sa ating mga Bible apps or sa ating mga Biblia. So, mga sa una, the spiritual force of evil not give up without a fight. So, pag meron nga tayong mga spiritual force or yung mga meron tayong mga baon, yung mga armor, pag may word of God kasi, tapos pag sinabi mo yung sa iba, parang ay naging natin, yung naging armor natin and yung magiging sandata. Pag meron yun, is nilagi tayong ready sa laban. Number 2, the devil cannot accuse the believers anymore. So, pag meron nga tayong Diyos sa buhay natin is di tayo ma-accuse or di tayo mapahamak ng kahit anumang kasalanan niya, sino mang devil yan. And sa last ating teaching, our righteousness is Jesus' righteousness. So, nag-iisa lang ang Panginoon. Kung sino yung righteousness o ano mga ba yung nagagawa natin tama is mula yan sa Diyos. Nagmula yan sa tinuro sa atin ng Diyos na righteousness. So, ayun po para sa araw ito na may natutunan tayo sa pakinig at panonood. God bless to all.